Hello world! It's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And today guys, pag-aaralan naman natin is 3-dimensional array. Okay? 3D array. Paano naman to kinocode? Paano ko to ipapaliwanag sa inyo? Without further ado, para masimulan na natin, open niyo yung inyong mga code editor. Ang gagamitin ko ngayon is Visual Studio Codes guys. And as you can see guys, ito yung C++ natin. And also meron ako naka-prepare na illustration dito. So ito guys, think of this illustration is ito ay isang Rubik's Cube. Okay? So, ito yung gagamitin kong illustration para ma-demo ko sa inyo na maayos yung 3D array. So, ano ba yung 3D array? Ginagamit natin to sa mga 3-dimensional data. Okay? So, paano? For example, ganito. So, ang gagamitin kong example is Rubik's Cube. First question is, paano ba tayo gagawa ng isang 3D array para mapaliwanag ko na sa inyo paano siya gumagana and ano yung function niya. Okay? So, pag gagawa ka ng 3D array, same lang din yan sa ibang array, guys. Lalagay mo yung data types. Okay? So, dito, since ang gagamitin ko is Rubik's Cube, so yung mga data ko dito is 1, 2, 3. So, integer yan. Okay? So, integer. Tapos sabihin natin yung pangalan ng ating array is Rubik's Cube. Tapos, guys, dito na tayo sa ating box brackets. Diba sa 2D array, meron tayong isa and dalawa na box brackets. Kasi 2D nga siya. Sa 3D, guys, tatlo naman ang meron tayo. Tatlong box brackets. So, ano tong box brackets na tatlo? Yung unang box brackets, it represents the layer. Okay? Siya yung pinaka-surface, kumbaga. So, sa illustration natin, punta tayo. Ito yung layer, guys. Yung color red, yung layer. Okay? Tapos, yung ikalawa naman, itong ikalawang box brackets, it represents the rows. Okay? Kumbaga, ito na siya, itong color green. Ayan, siya yung rows. Ito. Okay? So, sa Rubik's Cube, meron tayong tatlong row, yung color green. And then, yung tatlong box brackets, guys, it represents the columns. Okay? Kumbaga, yan na yung pinaka bawat box or bawat elements natin. Itong violet. Okay? Or purple. Bahala ka kung anong bet mong itawag dyan. Sa akin, violet. Okay? So, ito na yung pinaka column natin. Nakita ninyo? So, yung unang box brackets, it represents the layer. Ito yung pinaka kabuuan. Yung ikalawa, it represents the rows. Yung color green naman. Ito. Diba? Kada row. And yung ikatlo, it represents the columns. Bawat box na yan or bawat elements. Okay, guys. So, ngayon, bibigyan na natin ng dataset itong ating Rubik's Cube na array equals. Ano yung magiging data niya? Paano natin i-code? Ganito. Maglagay tayo ngayon ng curly braces. Lagyan na natin ang end of the statement. Ngayon guys, isipin niyo yung 3D array na parang tatlong array, kumbaga naka-nest. Paano yun? Merong isang malaking array. Tapos nilagyan mo ng isa pang array. Tapos yung array na yon nilagyan mo pa ng isa pang array pa. Okay? So para siyang tatlong box na magkakapaloob. Okay? Kumbaga malaking box, nilagyan mo ng box. Tapos yung box na nilagay mo pa ng box. So parang ganun siya guys. Okay? Paano yon? So itong unang curly braces, ito yung unang array natin, 'di ba? So ibababa ko to. Okay, unang array 'yan. Tandaan niyo dapat meron tayong tatlong array. Maglalagay pa ako ng isa pang array. So, sa loob ng array na 'yan, maglalagay ako ulit ng isa pang array. Okay. Ito ngayon, guys, yung ating 3D array. Ganito siya kinuko. Tatlong curly braces na magkakapaloob. Okay? Kung sa 2D dalawa, sa 3D tatlo. Pero ganito yung catch niyan. Itong ikalawang curly braces natin, ito yung ating pinaka layer. Okay? Yan yung layer natin. So paano 'yon? Dahil yan yung layer, guys, itong pinaka-kulay red, 'di ba? Anong meron sa layer? 'Di ba? Kung yung layer natin is yung kulay red, anong meron sa loob ng layer? Meron siyang tatlong row. Okay, guys? So, ibig sabihin, kung itong curly braces natin na kulay blue, papakita ko sa inyo. Ayan, itong kulay blue na curly braces natin. Kung ito yung layer, sa loob niyan merong tatlong curly braces pa, which represents the rows. Okay? Tapos, sa loob ng row, kung makikita ninyo yung green, yung row, sa loob ng row, meron tayong makikitang tatlong elements, okay, which represents the columns. Okay, so paano yun? So balik tayo ngayon dito sa ating code. Sa loob ng row, so kung yung color blue na curly braces is yung layer, okay, sa loob niya merong tatlong row. So merong tatlong row dito. Tapos sa loob ng kada row merong tatlong violet or purple, which is the elements. So maglalagay tayo ngayon ng tatlong elements sa kada loob ng row natin dito sa curly braces. So sa first row meron tayong 1, 2, 3. So lalagay ngayon natin dito sa first row 1, 2, 3. Okay, guys, and then kailangan natin siyang i-separate using comma kada row. So separate na natin yan para di tayo malito. Okay, dito ngayon sa second row natin. So sa second row meron din tayong mga elements 4, 5, 6. So
So, lalagay mo ngayon sa second row, 4, 5, 6. Nakita ninyo guys. Sa third row, meron tayong 3 elements na naman, 7, 8, 9. So, sa third row dito sa ating code, maglalagay tayo ng 7, 8, 9. So, ganyan kinocode guys yung 3D array. Okay? So, I know it's a bit complex, pero balik-balikan mo yung video para magets mo if ever na nalilito ka. Ngayon, gusto kong balikan natin yung ating mga box brackets kasi nilaktawan ko para maintindihan nyo muna. Ngayon, kailangan natin mag-declare ng value dito, kagaya ng 2D array. So, kagaya na sinabi ko sa inyo guys, yung unang box bracket represents the layer, yung kulay red. So, sa tingin ninyo, ano yung ilalagay natin dito na value? Okay, so currently, meron lang tayong 1 layer. Okay? So, ang ilalagay natin dito is 1. Okay guys. Tapos, yung second box brackets represent naman the rows. So, sa tingin ninyo, ilan yung rows natin dito? 1, 2, 3. Okay? Parang dito, yung kulay green, yun yung rows. 1, 2, 3. So, lalagay natin dito is 3. Okay guys. Ngayon, pagdating naman dito sa ating elements or sa columns, ilang elements naman meron? Kada box, yung purple or yung violet. 1, 2, 3. So, 3 din yung ilalagay natin dito. Okay guys. So, ganito natin i-declare yung ating 3D array. So, ngayon guys, pwede mong dagdagan yan. For example, gusto mong dagdagan yung layer, ay di gagawin mo tong 2, diba? Pero tignan natin, patunayan natin na kailangan mong gawing 2 yung layer pag dadagdagan mo. Sabihin natin, maglalagay ako ng comma. Tapos maglalagay pa ako ng isa pang layer pa. Nakita ninyo, magre-red na siya. So, nakalagay dito, too many initializer values. Bakit? Kasi 1 lang yung layer natin. So, itong curly braces na to na nasa labas, ito yung nagre-represent ng ating layers. So, burahin ko muna yan. So, ko lang ipakita sa inyo ng simple, ayokong gawing masyadong komplikado Okay, pero pwede nyo nang paglaruan yung code guys. Pwede nyo nang dagdagan niya kung gusto nyo dagdagan yung layer or yung rows or yung column. Kayo nang bahala. Okay? Kasi gusto kong mag-jump agad dun sa paraan kung paano natin to i-display. So, dito tayo medyo complicated. Hindi naman siya sobrang complicated. Siguro kung hindi mo alam yung nested for loop, may hirapan ka. So, I suggest na aralin mo yung nested for loop. Meron na akong ginawang video niyan bago ka pumunta dito. So, paano natin siya i-display? Gusto natin ma-access lahat yan, di ba? Tatlo na yan. So, gagamit tayo dito guys ng nested for loop. Okay? Kumbaga, tatlong nested for loop ang gagamitin natin dito. So, paano yon? Ganito. Unahin ko muna yung outer for loop. 4. Tapos, meron niyang parenthesis at meron niyang curly braces. Sa loob ng curly braces niya, magme-mention pa tayo ng, sabihin natin, ito si middle for. Okay? Middle for loop. Tapos, sa loob ng curly braces niyan, magme-mention na naman tayo ng isa pang for loop. Sabihin natin, ito na yung pinaka-inner for loop natin. And then, meron din yan sariling curly braces. So, ngayon, bakit tatlong nested for loop yung ginawa ko? Kasi guys, tatlong array na yung kailangan natin i-access. Okay? So, sa outer for loop, kagaya ng tinuro ko sa inyo sa 2D array, si outer for loop, sabihin natin, siya yung may access sa pinaka-outer part. So, ano yung outer part, guys? Yung color red, yung layer. Okay? Yung second for loop natin, siya yung may access naman sa second layer. Ano yung second layer? Yung kada row. Okay? And ngayon, guys, yung ikatlong for loop natin, yung innermost na for loop natin, siya naman yung may access sa pinaka nandun sa loob. Ano yung nasa loob, guys? Ito na. Yung kada elements. So, ito na yung color violet, yung column. Okay? So, lagay natin dito. Ayan. So, para magkaroon kayo ng overview kung ano yung ginagawa nito mga for loop na to. So, ngayon, punta tayo dun sa ating unang for loop. Sa unang for loop natin, ang gusto nating ma-access is yung mga layer. So, ilang layer ba meron tayo? Isa. So, ibig sabihin, isang iteration lang or isang loop lang yung goal natin dito. So, gagawa tayo ng condition kung saan makakakuha tayo ng isang loop. Paano kung dalawa yung layer natin? Di dalawa rin yung loop na gagawin natin. So, depende yung loop natin kung ilan yung layer. Bakit? Kasi yung outer for loop, siya yung magkakaroon ng access dun sa layer. So, simulan na natin. Integer I, bigyan ko ng value na 0 equals. Then, end of the statement. Condition na tayo. Si I ba is less than 1? Bakit 1? Kasi isang beses lang naman yung gusto kong loop. Kasi isa lang naman yung layer na i-access ko. And then, mag-iterate tayo. I plus plus. Okay. Mission accomplished na tayo sa unang for loop. Doon naman tayo sa second for loop. So, ano naman ang kailangan natin i-access dito? Lahat ng rows. Okay. So, ilan yung rows natin? 1, 2, 3. So, kailangan natin ma-access yung tatlong rows. So, kailangan natin ng tatlong iteration. So, initialize ulit tayo ng variable. Integer j. Simulan natin sa 0. End of the statement. Tapos yung ating condition, tatlong beses. Si j ba? Siya ba ay less than 3? Then sa
semicolon. Tapos kada maglo-loop, mag-i-increment tayo. J++. Okay? So ito, nakagawa na tayo ng condition na ma-access natin yung tatlong row. Mission accomplished na din tayo dun sa second for loop. Dito naman ngayon tayo sa inner for loop. Sa inner for loop, guys, ilan naman yung elements na gusto nating i-access per row. Per row ha, kasi naka-nested siya sa loob ng row. So kada row, kailangan malaman mo ilang elements yung kailangan mo i-access. So ano ba yung row natin? Eh, di ba itong green? Ilang elements? 1, 2, 3. So lalagay mo dyan, tatlong iteration lang din. So initialize na tayo ng integer, k. Start tayo sa 0, end of the statement. Tapos sabihin natin na si k, siya ba ay less than 3? Kasi tatlo lang yung elements na i-access natin each row. Tapos gusto natin mag-increment. Okay guys, so ngayon guys, mission accomplished na tayo dun sa mga conditions nila. Okay? Itong outer for loop, i-access niya kada layer. Si second for loop, i-access niya kada row. Ito namang inner for loop, i-access niya kada elements per row. So ngayon guys, babalik ako ngayon kay unang for loop. Itong sa layer. So bakit? Meron akong gustong ipa-character out sa kanya. Gusto ko mag-character out ka since isang beses lang naman siya maglo-loop, 'di ba? So gusto ko i-character out mo yung layer. Tapos yung index kung anong layer ka. Okay? And then end line. So magne-next line. Okay guys. Tapos ngayon guys, pupunta naman ako dito kay second for loop. Kumbaga yung row natin. So anong gusto nating i-print sa kanya? So wala akong gustong ipa-print sa kanya. Ang gusto ko lang, kada row, gusto ko magne-next line. Okay? So mamaya makikita ninyo yung end result nito. Yan lang yung gusto ko mangyari. Kada row mag-end line ka. Okay? So ngayon tapos na tayo sa outer loop. Tapos na rin tayo sa second for loop na sa row. Balikan ngayon natin yung pinaka-inner for loop natin. Okay? So anong gusto nating ipagawa dun sa inner for loop natin? Ang gusto nating ipagawa sa kanya is gusto natin ipa-character out or ipa-display natin bawat element na matadaanan niya. So paano yun? Character out, lagay mo dyan cube, tapos gawin tayo ng space, maglagay na tayo nito box brackets. Gusto ko ilagay mo kung saang layer mo siya nakita, which is yung I, di ba yung layer is sa I? To. Tapos after that, syempre naka-box brackets yan, so lalagyan natin ng ganito. And then, gusto ko naman ilagay mo din kung saang row mo siya nakita. So ano yung sa row? J naman, di ba? So lagay mo ngayon yung J, kung anong current value ng J, anong row mo siya nakita. Tapos maglagay na naman tayo ng string literal dito. Ayan. Tapos gusto ko ilagay mo din kung anong index mo siya nakita. Okay? Paano mo gagawin yon? So i-mention mo ngayon ito guys. Okay? Itong K. Ayan. Pagkatapos niyan, gusto ko mag-display ng equals. Okay? Lagyan ko lang ng space para may hiwalay. And then ipapa-display ko ngayon kung ano yung value. Okay? So mamaya makikita ninyo pag na-print na natin to. So paano mo ipapa-display yung value? Syempre, i-mention mo dyan yung pangalan ng array. Rubik's Cube. Tapos ilalagay mo ngayon yung tatlong box brackets. Ano yung tatlong box brackets? It represent the number 1, yung I, ito yung ating layer. Number 2, yung rows is J. And then yung 3, yung third is K naman. Baga, ito na yung specific elements. Ito na yung print niya. After that, maglalagay ako ng end line. Gusto ko magkaroon ng end line dito. Yan. So, ipiprint ko muna bago ko ipapaliwanag ulit. Okay, display muna natin. So, eto na siya guys. Nakuha na natin. Okay? So, ngayon, papaliwanag ko. Mukhang kulang Maglagay nga tayo isa. Sorry guys, kulang Kulang tayo ng box bracket. So, i-run natin ulit. So, eto na guys. Papaliwanag ko na. Okay? So, ang unang nag-display is layer 0. Bakit? Kasi sa unang loop natin, pinadisplay natin kung anong layer niya nakita. Okay? Nakita niyo layer, tapos yung current index, which is 0 yung value. Bakit 0? Kasi isa lang naman yan, di ba? Wala nang number 1. So, ang index natin lagi nagsisimula sa 0. So, kung isa lang yan, 0 yung layer. Nakuha ninyo. Tapos, next natin pinagawa is pina-access natin yung kada row. Okay? Gumamit tayo ng for loop to. Itong for loop na merong J. Tapos, ang pinagawa natin next, yung next line, is pina-access naman natin kada element naman. Kada columns. Okay? So, bawat element sa loob ng row. Tapos, ngayon, meron tayong pina-character out. Ano yun? Character out mo yung ito. Yung cube. Tapos, kung anong current index, kung anong current layer, current row, at kung ano yung current index. Tapos, i-display mo yung value. Ito ngayon yung ginamit natin para ma-display yung value. Ayan siya guys. So ngayon, analyzation tayo. Paano mo i-analyze yan? Again guys, kung naalala nyo, di ba sa una minention ko na yung unang box brackets, it represents the layer. Okay? Ikalawa, it represents the row. Ikatlo, it represents the column. So makikita ninyo guys, since isa lang naman yung layer natin dito. So ano yun? 0 lang yung layer natin kasi doon naman magsisimula yung bilang, hindi sa 1. So layer 0. So mangyayari guys, layer 0 lahat ng
yung una natin. Okay? Nakita ninyo. So, kumbaga, eto siya, layer 0. Diba? So, ganito na lang. Ganito natin. Parang ganito, guys. Punta ka sa layer 0, row 2, tapos index 1. Dapat na makukuha mo is 8. Okay? So, unahin natin, layer 0. Ano ba yung layer 0 natin? Eto, itong red. Diba? Kasi isa lang naman yung layer natin, yung red lang. Row 2. O, yung row. Ano yung row? Yung green. So, ito yung first row. Anong number nito sa indexing? 0. Itong second row, ito yung number 1. Okay? Itong ikatlo, ito yung number 2. So, ito yung second row natin. So, again, ito So, dito tayo ngayon maghahanap. Ang hanapin natin is index 1. Okay? 0, 1. So, 8 yung value. Nakuha ba ninyo, guys? Medyo mahirap siya ipaliwanag. Hanap pa tayo na isa pang example. Sabihin natin, dito tayo sa 5. Layer 0. So, ito yung layer natin. Itong buo na to, layer to diba? 0 kasi isa lang naman siya. Ang hinahanap natin is si 5. Row 1. So, yung row natin, ito siya. So, ito yung mga row natin, guys. 0. Nagsisimula sa 0, diba? 1, 2. Okay? Hinahanap natin is si 5. Row 1. So, ito yung 1. Ito yung row 1. Tapos, index 1. Index 1. Saan magsisimula? 0, 1, 2. Ano ba yung index 1? Ito. Boom. So, ano ngayon yung makukuha nating item? Si number 5. So, tama yung ating output. Layer 0, row 1, index 1. Ang makukuha mo is si 5. Okay? So, I hope you get the point. Ganyan natin ginagamit yung 3D or 3-dimensional array. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na mas subscribe? If oo, guys, please click the subscribe button. Kasi habang lumalaki tong channel na to, guys, mas lalo pa akong nai-inspire na gumawa ng mas marami pang tutorial videos na pwede ninyong pag-aralan at intindihin kahit na nagsisimula pa lang kayong mag-aral ng coding and programming. Guys, meron nga pala akong ginawang PDF notes kung saan nakalagay yung mga code snippets and mga code example na ginamit ko dito. Also, doon din nakalagay, guys, yung mga summary ng mga explanations ko. And I really believe na makakatulong tong mga notes na to sa pag-aaral ninyo ng coding and programming. Kasi, guys, mahirap mag-backward and forward kung sa video ka lang mag-aaral. So, maganda pa rin na meron kang notes. And kung gusto mo ng kopya, guys, andyan yung download link sa description sa baba. If you learn something, guys, please don't forget to like and subscribe to my channel. Kasi ito yung if you learn something, guys, please don't forget to subscribe and like the video. Thank you so much and see you on my next tutorial.